komportable sa Diyos, mga kapatid. Itong talata na nandito talaga sa 1 Corinthians chapter 2, hawig po talaga, relate po sa aking pinagdasal ngayon na sabi ko, walang natutuwa sa aking mga pinopost, Lord. Wala man lang tumutugon sa aking mga pag-share tungkol sa'yo. At ito nga, yun ang sagot. Ulitin niyo po dahil ang ganda po ng mensahe dito. At ito po ay sana makapag-mulat ng inyong mga mata at tainga at buksan niyo po ang inyong puso sa pagmamahal sa ating Diyos. Kasi ang pagsamba po sa Kanya, hindi lang po yung bukang bibig, kundi mula po sa puso, mula po sa ating pagmamahal. At sana po, huwag po tayong masaktan dahil ito po ay salita ng Diyos at hindi lang po na sinishare ko na mula po sa akin, kundi binasa ko po talaga ito. Salita po ng Diyos ang nagpatotoo sa atin na yun po, touch ng ating puso na imbis na po magalit tayo ay magpakumbaba tayo at magsisisi, tanggapin siya ng totoo na siya po ang nagliligtas sa atin. Ako po talaga mga kapatid, ang sinishare ko lang po, gaya po ng sabi din dito na ang binahagi nila si Jesus Christ ay ganun din po ako. Si Jesus lang po ang aking ibinahagi at wala pong iba. Gaya po ng sabi dito na ayon sa mga sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang Good morning! Mag-ano na lang ako. Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is March 8 na po. Naku, ngayon ko lang po talaga na-remember. March 8 na pala? Hindi ko talaga akalain. Kaya pala bigla. Wala po akong plano na Wala po akong plano na pakita. Pero magpakita po ako. Amazing naman na-amaze ako kasi hindi ko po talaga akalain na ayan. Magsasalita po ako dahil gustong-gusto ko po ang talata na 'to. Pero bago ko po uulitin itong talata na 'to sa 1 Corinthians chapter 2, ang ganda-ganda po dito 'no, ay i-announce ko muna na March 8 na pala. Hindi ko talaga akalain, nakalimutan ko po na birthday po ng aking papa. Birthday ng aking late father. Patay na po yung papa ko, pero birthday niya ngayon at ito po yung date. March 8 din po ako humingi ng tawad sa asawa ko po nung nagkasala ako, na kinonsensya talaga ako ng Diyos, ng Holy Spirit 'no, through the Holy Spirit siyempre. Na-amaze talaga ako, hindi ko talaga akalain at hindi ko talaga inisip na, ay mag-live ako dahil gano'n. Ngayon lang nag-announce ako, nag-greetings po ako sa inyo na sabi ko, "Today is March 8." And then yun, nag-flash sa akin na, birthday pala ng papa ko at ito yung time 'no, ito yung araw, date na petsa na humingi ako ng tawad. Then after na humingi ako ng tawad, gumaan po yung pakiramdam ko, pero hindi pa po agad-agad na gumaan ano, basta na-feel na at least sabi ko, "Ay nasabi ko yung kasalanan na nagawa ko." Yun po yun, ang totoo. So, pero marami pang mga naisip din na mga masasama kasi nga nung time na yun, bad and good po yung naranasan ko kagaya ng sabi ko 'di ba, ah mental, pag-iisip, sa mind lang po. Walang friends, walang nakausap, ako lang. Yan po mga kaibigan. Big love shoutout sa aking viewers in the house.
Thank you so much sa nag-greetings dito kanina. At ito po mga kaibigan, na-amaze lang po talaga ako, okey. Ulitin ko po 1 Corinthians chapter 2 at basahin ko po sa Tagalog kasi ang ganda po talaga nito at, tungkol po ito sa Holy Spirit 'no, na yun nga, yung mga taong merong Holy Spirit na ano, na filled with the Holy Spirit po sila. Basahin po natin uli kasi maganda po yung replay ang mga binabasa natin ka may dagdag ano, pang-unawa po 'no. Ako masabi ko talaga na hindi pa ako satisfied doon sa ibinahagi ko, eh. Dahil ang ganda na gustong-gusto ko po talaga na mas maunawang lubusan natin ang tungkol po dito. At sabi dito 'no, basahin ko sa una hanggang ano po, diretso-diretso po ang pagbasa ko hanggang 16. Tapos basahin ko lahat and then isa-isahin po natin o baka meron po kayo diyang maibahagi, i-share niyo po sa akin at babasahin ko po at, isa-isahin ko po ang bersikulo 'no, na yung pong sa naunawaan ko po. Sabi po dito, "At ako mga kapatid, nang pumariyan sa inyo ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasyang walang maaalaman anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nangag-uuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito sapagkat kung nakilala sana nila ay bising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kaniya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao,
kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalig ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan? Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Tatapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. So yan po mga kaibigan, ating pag-aralan ito mga kaibigan, verse by verse kung ano po, sa akin po kasi wala lang akong kasama, so kung ano po yung naunawaan ko po mga kaibigan. Dahil kanina po yung sa videos po, ano lang yun, yung ah, short lang po yung pagpapahayag based po sa naunawaan ko. So ngayon po na nandito po ako, ah, hopefully God sa pamagitan ng Espiritu Santo ay ipanawa sa akin at para akin pong maibahagi sa inyo. Ito po ang sabi sa unang bersikulo, "At ako mga kapatid nang pumarihan sa inyo ay hindi ako naparihan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo." Ito po yung sabi ni Saulo ni Paul 'no, na hindi po siya nagsasalita na may kagalingan, na hindi siya, kumbaga hindi sa naunawa ko po, hindi siya nagmamalaki o nagmamayabang na siya ay marunong 'no, dahil sinabi niya dito, hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Minsan kasi 'no, minsan 'pag nagpapatotoo tayo tungkol sa Diyos, sa iba kayabangan ito. Ako parang naranasan ko rin po 'yan dahil, maano natin sa expression na sa mukha ng tao, eh. Maano natin sa expression sa mukha ng tao, 'di ba 'pag nagpatotoo tayo minsan merong parang nakaano po, naka-smile. 'Yan po based sa akin nagsasalita po ako sa salita ng Diyos at mahilig po akong magpatotoo, na minsan din nagpapatotoo ako sa loob ng simbahan o kahit saan pong mga service. Minsan na nakikita ko sa expression ng mga mukha, parang parang ano na nakakailang po. Kaya siguro nayabangan 'no o ano, dahil minsan ko ring narinig sa dalawa kong itinuturing kong kaibigan na sabi ko na merong milagrong nangyari sa akin. Dahil nung time na yon, 2012, yun pa yung, ah, first first year ko po yon mula nung yun nga napatawad 'no, naligtas. Ah, na ano pa, marami pang katanungan, anong nangyari sa akin kasi hindi naman automatically na nung na-save ka o humingi ako ng tawad ay agad-agad na clear na or okey na, parang magic, gano'n. Hindi po gano'n ang nangyari sa buhay ko. Dahil imagine po 2012, gaya po ng sabi ko is ngayon March, ilang years na, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, ilang years na ba 'yun mga kaibigan? Teka, 2012. So, bale 12,
Thir 13 years. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 10 years. So 10 years, 13 years, sorry, not 10 years. Kasi 2012 yun, eh, ngayon 12 years 'no? 2024, 12 years na. So, yung nangyari na yun 12 years ago, 2012, yung dalawa kong kaibigan sinabi ko may nangyaring milagro sa buhay ko tapos yun parang, "Buti ka pa may milagro sa buhay mo," gano'n ba yung pagkakaano nila. Bakit parang tapos pinagtatawanan na pala nila ako dahil ang panalita ko ay yun na nga about sa Panginoon. Yun at, doon ko naano na, hindi pala sila naniniwala kung may milagro sa buhay ko. Tapos kung mga kagaguhan doon naniniwala sila. Kaya yun, totoo nga 'pag once na binago tayo ng Diyos yung dating gawi natin ay mawawala na tayo doon 'no? At, yun nga thank God at wala na ako doon sa dating gawi at nandito na ako nagsasalita sa salita ng Diyos. So ganon din kay Paul na humble siyang nagsasabi dito na Hindi ako hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. So sa verse 2, sapagkat aking pinapasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. So ang gusto ni Paul dito ay si Jesus Christ lang ang kanyang pag-uusapan. Sapagkat aking siyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. So yan po yun mga kaibigan ano. So hindi para sa, ah, kanya, hindi para sa kay Paul na siya ay magaling kundi para kay Jesus Christ lang talaga kung kaya siya ay nagpunta, nag-share 'no, nagpahayag tungkol po kay Jesus Christ. So, dito tayo sa verse 3, "At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig." Eh, siyempre dahil tao lang siya, ay makakaramdam din siya ng ganito lalo na sa noong unang panahon. 'Pag nagsasalita tungkol kay Jesus Christ ay 'di ba, sinasaktan, pine-persecute 'no? Isa na si Paul, siya ay dating persecutor 'pag yung mga taong nagsasalita tungkol kay Jesus Christ, 'di ba? Siya nga ang persecute kay Jesus Christ. Kaya nung nasa kay Jesus Christ na siya, alam niya na tutugisin talaga siya, 'no? Kaya 'yan ang sabi niya na, "Ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig." So 'yan po yung naunawaan ko dito at sa verse 4, "At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan." Amen. So, si Paul, siya talaga ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Hindi siya naghihikayat, hindi siya nagsasalita ng mga gaya ngayon 'di ba, na mga mga magagandang salita para maengganyo ka na umanib sa kanilang sekta o sa kanilang church. Imbis na kaligtasan ang isasalita, kayamanan or kapangyarihan ang shine-share. So yan po ang gusto ng mga tao, lalo na yung mga tao gusto natin ng karangyaan bagay 'no? Kaya 'pag nakarinig tayo ng mga salita na gaya ng iba na ikaw ay yayaman
'pag sumampalataya ka sa Diyos, ikaw ay magkakaroon nito, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Yung mga ganyan po mga kaibigan. Totoo naman magkakaroon po tayo ng kapangyarihan, pero ibang kapangyarihan po yun. 'Pag tayo ay meron ng Holy Spirit, may magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na makapagsalita tungkol po sa Panginoon kagaya kay Paul. Nagkaroon siya ng kapangyarihan na pamahagi ang tungkol kay Jesus Christ kung paano siya binago, paano niya nakita si Jesus Christ, 'di ba? Gano'n po yung mga kapangyarihan na 'yan mga kaibigan, at nagsasalita sa katotohanan, hindi po natatakot. Yung iba kasi ano, kapangyarihan na, um, magkaka makakamit ng kayamanan, magiging isang ano, mayaman, good business o ano-ano. Si Lord naman nagbibigay niyan, eh, why not, 'di ba? Ipagkait niya. Pero unahin natin yung tungkol talaga sa kanya mga kaibigan, about sa espiritu, 'no? Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng espiritu at ng kapangyarihan. Nung kapangyarihan tungkol po sa espiritu, hindi po yung kapangyarihan na yung dito sa mundong ito mga kaibigan. Dalawa kasing klase din ng power 'no? May power din yung kaaway ni Lord, ni God. May kapangyarihan din po. Teka muna. Kaya nga kaya nga 'di ba may temptation doon sa Matthew, mababasa natin yung sa Matthew chapter 4 ba yun na yung bang inano niya kay Jesus, may sinabi doon si Satanas kay Jesus Christ, 'di ba? Kung alam niyo po yung temptation, i-review po natin. Sa Matthew chapter 4. Dito po sa ano, ito po temptation 'di ba? Kung walang kapangyarihan yung kaaway ng ating Panginoon, hindi niya hihikayatin si Jesus Christ gaya ng sabi dito, ah, dito na lang po sa okey, dito sa verse 3. At ang panunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." O 'di ba? Datapat siya'y sumagot at sinabi na, "Sulat, hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos." So, kung walang kapangyarihan si Satanas, hindi niya tutuksohin si Jesus Christ. Lalo na dito sasabi dito sa okey, dito sa verse 8, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. O 'di ba? Kung walang kapangyarihan itong si Satanas, hindi niya tutuksohin si Jesus Christ na ganito. Pero dahil ang ating Panginoon ay more na makapangyarihan kaysa kay Satanas, kaya ang galing niyang sumagot. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa'yo kung ikaw ay magpatira pa at sasambahin mo ako." Yun po, oh, imagine ang sabi ni Satanas 'no? Ang sabi ni Jesus Christ, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." O 'di ba? Nakaka-amaze. So, ang ating Lord Jesus ang more powerful.
At itong speaking muna 'no, about kay Satanas 'no, talagang mayro'n siyang kapangyarihan dahil sinabi niya dito, siya po yung, ah, dito po sa sanglibutan kaya pa marami yung mga kahalayan po. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi po mabuti, masama ang kapangyarihan po dito sa mundong ito 'no. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil itong si Satanas ay nagpapayaman din po ng tao. Makikita po natin maraming mga gumagawang hindi mabuti, pero masagana po yung buhay. Kaya pero mag-ingat po tayo dahil, sa mata ng Diyos hindi po yun ang kalugod-lugod sa Kanya. Hayaan natin sila kung sila, mga kilala natin, mga kaibigan natin, gumawa ng hindi mabuti at masagana yung buhay tapos tayo, nasa matuwid. Pero ito nagkaroon ng mga problema, huwag tayong maengganyo or mag-inggit. Kasi sinusubukan din sinusubukan din tayo. Gaya na sa pagsubok kay Job 'no, hinayaan ng Panginoon na subukin siya ni Satanas. Gano'n din po tayo, hahayaan din po tayo dahil susubukan ng ating pananampalataya kung gaano kahigpit ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya concentrate lang tayo, 'wag tayong kung nasa level na tayo, sa stage na tayo na pataas ang ating pananampalataya, huwag na tayong huminto. Continue lang para maabot natin yung tuktok ng bundok at doon makamit natin ang gantimpalang inalaan ng Diyos 'no? Kasi mahirap din po kasi yung sumampalataya tayo tapos pababa, pataas. Kailangan diretso lang. Focus on God, kung ano man yung nakikita natin para yung alam mo ng panunukso 'no, 'wag tayong magpaano sa tukso. Pray po tayo 'pag may mga tukso po tayong makikita. Dahil nga sinabi 'di ba, "The flesh is weak, but the spirit is, willing," 'no? Willing ang ating espiritu na gumawa ng mabuti o be strong. Ang ating laman ay mahina kaya yun po ang kaya ang gagawin natin ay pray lang po para lalakas po ang ating laman, espiritu at kaluluwa. Nabulol-bulol na ako. So balik po ako doon sa 1 Corinthians chapter 2 'no? Kasi hindi maganda po ang ano dito. So dito na po ako sa verse 5, "Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos, that your faith should not stand in the wisdom of men but in the power of God." Ang aking panalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan po mga kaibigan 'no, klaro naman na, ah, huwag huwag tayong huwag tayong masalig sa karunungan ng mga tao. Dahil maraming mga tao din po magaling po silang share. Gagamitin nila ang salita ng Diyos, pero yun pala ay patibog lang. Marami 'di ba? Wala ba kayong nakikita? Example na lang talaga itong ano ni Kibuloy, 'di ba? Meron akong friends diyan na umanib sa kanya at sa Facebook tapos nag-comment ako sa kanyang post. Sabi ko, "Ay, miyembro ka pala ni ano, Kibuloy." Tapos, medyo nagkasagutan kami sa ano, sa kanyang post.
At yun, umalis siya sa Facebook ko at ngayon kumusta na kaya siya? Tingnan pala talaga kung anong kahinatnan natin ano 'pag hindi maganda yung ating sinasalihan, pinapasukang ano, sekta. So, dito po tayo sa verse 6, gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan ng mhm, gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nag-uuwi sa wala. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet the wisdom of this world, nor the prince of this world that come to know. So, ang lalim nito mga kaibigan, gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan ng sanglibutang ito. Medyo naano ako dito sa ano mga kaibigan, kaya hahanapin natin kung anong ibig sabihin nito mga kaibigan, para malaman natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 6, para malaman natin kung ano ang ibig sabihin dito, no? Chapter 2. Hanapin natin kung ano ang Corinthians. Six. Kaya may nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, unang mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nag-uuwi sa wala. With the problems apparently unresolved, Paul was forced to pay. Tama ba to? Although Paul did not. Study muna tayo mga kaibigan. Study ako ha. I-share ko po sa inyo. 1 Corinthians. Habang pinag-aralan ko muna mga kaibigan, ito muna. Talata na ating maririnig mula po dito sa 1 Corinto chapter 2. Verse 1 to 16. Babasahin ko po ang buong talata na ito. At ang sabi, at ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan. Babasahin ko lang po itong talata mula po sa 1 Corinto chapter 2.
Mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipanasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesus Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung sa bagay, nagtuturo din kami ng malalalim na karunungan sa mga matatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungang ito'y hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungan ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng tao. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinanahanan ng espiritu. Ngunit sa taong hindi pinanahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa espiritu, dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan, dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng espiritu. Sa taong pinanahanan ng espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Mga tao na ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya naunawaan tayo. Amen. Ito po mga kapatid. Ngayon lang po talaga, ito po ay na habang binabasa ko, naramdaman ko na tugon siya ng aking dasal na sabi ko, Lord, nagsishare po ako sa mga salita mo pero parang walang natutuwa po. At ito po, gaya ng sabi dito na yung tinatahanan lang ng Espiritu ang nakakaunawa. Ay sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Sa taong pinanahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi siya mauunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayan po, ang sakit po
doon sa mga taong sabihin na wala sa'yo ang Espiritu ng Diyos dahil hindi mo naunawaan ang salita niya. At dito, nakalagay naman po sa Biblia na ang nakakaunawa lang sa mga bagay na espiritual ay yung mga taong pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. At yung hindi pinanahanan ay hindi makakaunawa. Hindi po ako ang nagsalita nito, kundi ito po, ayon po sa Biblia. Kaya po mga kapatid, kailangan po talaga natin ng pagbabago ng ating espiritu. Kaya nang sinabi ito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, at ang espiritu na ito ng Diyos ang tinatanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Ayun po mga kapatid, mayroong kaibahan, mayroong espiritu na dito sa mundo na hindi makakaunawa tungkol po sa spiritual na bagay. Dahil magkaiba po ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng mundo. Kaya nga no, marami naman talagang sumasamba sa Panginoon. Pero bakit ang reason nila hindi sila nakakaunawa sa salita ng Diyos? Kahit nga makinig lang or makinig na nga lang talaga, no? Parang hindi masaya o iba ang iniisip, iba ang gustong gawin, hindi interesado, hindi naghahanap tungkol sa katotohanan ng Diyos. Tayo mga kapatid, ma-examine natin ang ating sarili. Kung ano ba ang ating mga priority sa buhay, kung pina-priority ba natin ang ating Diyos Panginoon. Dahil yan ang mga ebidensya. Iba ang gawain pag tayo po ay nasa panig or nasa paglalakad ng matuwid or pagsunod sa Diyos or pagmamahal sa Kanya. Dahil nga, di ba, mahal niya tayo. Ngayon, pag naramdaman natin ang pagmamahal na yan, ating gagantihan po yan. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Itong talata na nandito talaga sa 1 Corinthians chapter 2, hawig po talaga, relate po sa aking pinagdasal ngayon na sabi ko, walang natutuwa sa aking mga pinopost, Lord. Wala man lang tumutugon sa aking mga pag-share tungkol sa'yo. At ito nga, yun ang sagot. Ulitin nyo po dahil ang ganda po ng mensahe dito. At ito po ay sana makapag-mulat ng inyong mga mata at tainga at buksan nyo po ang inyong puso sa pagmamahal sa ating Diyos. Kasi ang pagsamba po sa Kanya, hindi lang po yung bukang bibig, kundi mula po sa puso, mula po sa ating pagmamahal. At sana po, huwag po tayong masaktan dahil ito po ay salita ng Diyos at hindi lang po na sinishare ko na mula po sa akin, kundi binasa ko po talaga ito. Salita po ng Diyos ang nagpatotoo sa atin na yun po, touch ng ating puso na imbis na po magalit tayo ay magpakumbaba tayo at magsisisi, tanggapin siya ng totoo na siya po ang nagliligtas sa atin. Ako po talaga mga kapatid, ang sinishare ko lang po, gaya po ng sabi din dito na ang binahagi nila si Jesus Christ ay ganun din po ako. Si Jesus lang po ang aking ibinahagi at wala pong iba. Gaya po ng sabi dito na ayon sa mga sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang So yan mga kaibigan, balik po tayo dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, no? Sabi dito, gayon man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nangag-uuwi sa wala.
Tungkol po ito sabi ni Paul na ang salitang ito ay katotohanan lang ang kaniyang sasabihin doon sa mga may gulang. So, matanda, hindi doon sa mga bata, hindi sa matanda. Na gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito. Na sa mga matatanda na 'no, sa mga palagay natin spiritual na marami ng kaalaman o kasi mahirap itong 'pag nagsasalita ka ng tungkol sa spiritual tapos hindi na uunawaan dahil wala pang alam, baby or hindi pa siya baby talaga, di pa born again. Mga gano'ng bagay mga kaibigan. Mahirap paunawa ang tungkol sa spiritual na bagay 'no, tungkol sa espiritu kung siya ay bata pa, hindi pa na-born again, mga gano'n. Sa espiritu mga kaibigan. Kaya sinabi dito ni Paulo na gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang 'no. So, sa mga may gulang pala, hindi sa mga bata or sa mga hindi pa na born again. At, ah, hindi bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito. So, hindi tungkol sa mundong ito ang kaniyang sinasalita, kundi kapangyarihan tungkol sa Panginoon, 'no. Dahil mauwi nga lang sa wala 'pag ang kaniyang isasalita ay tungkol sa mundong ito, ay mauwi sa wala, 'no. Sabi dito, "Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y uuwi sa wala." Hmm. Sabi sa verse 7, "Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin." Hindi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos ng hiwaga, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos ng hiwaga, yaong karunungan ng itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Para about Jesus Christ ang tinutukoy dito. Because Jesus Christ is a mystery, and He is the hidden wisdom, no? Even the hidden wisdom which God ordained. Hindi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Ay sorry, bakit ba gano'n ang kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan, which God ordained before the world unto our glory. Bago nilalang ang mga sanglibutan na ikaluluwalhati natin. Sino ba yung ikaluluwalhati natin, 'di ba? Ikaluluwalhati natin si Jesus Christ, 'di ba? Siya yung wisdom of God, but we speak the wisdom of God in mystery.
It's Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ano dito, sa ano ko po, naunawaan ko po 'no, na siya yung tinutukoy dito. We speak, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, sinasalita namin. Si Jesus Christ ito, sinasalita siya, tungkol sa kanya at siya yun, bago nilalang ang sanglibutan ay siya yung itinalaga, sabi niya, "Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos." 'Di ba? Si Jesus yung itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluhati natin. Sino bang ikaluluhati natin ba si Jesus Christ? Ito po sa verse 8, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, o 'di ba? Sapagkat kung nakilala sana nila ay di tama nga talaga, thank God. Di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O 'di ba nandito, klarong-klaro, sabi ko sa ano, dito sa verse 7 si Jesus Christ ang tinutukoy dito, at dito sa verse 8 klarong-klaro, dahil kung sinabi dito, kung nakilala sana nila na hindi sana nila ipinapako sa cross, 'di ba? Ang Panginoon ng kaluwalhatian, sa amen. So si Jesus Christ ang tinutukoy dito, ang lalim naman ng pagkasabi dito. Tingnan niyo po mga kaibigan, 'no, para atin pong malaman ano, mula sa verse 6. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang 'no. So, may gulang, so may mga edad, mga idaran na, mga good enough in spiritual ba, na 'pag nagsasalita ay maunawaan na nila 'no, gano'n. And then dito sa verse 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan na ikaluluhati natin. 'Di ba, ang tinutukoy dito si Jesus Christ. Siya yung karunungan ng Diyos. Siya yung karunungan na itinalaga ng Diyos sa 'no, sa atin. Bago nilalang ang mga sanglibutan ay siya yun, itinalaga na ng Diyos para ikaluluhati natin si Jesus Christ, at sa verse 8 klarong-klaro na siya talaga ang tinutukoy para maunawaan natin, para ma-confirm na siya nga itong nasa verse 7, nandito sa verse 8. Kaya 'pag magbasa tayo continue para mas lalo nating maunawaan, then sabi dito sa verse 8 na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O 'di ba mga kaibigan, kung nakilala nila, kung naunawaan nila ang karunungan na itinalaga ng Diyos, hindi nila ipapako si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ito, wala pong sinabing Jesus Christ, pero siya po yung nakapako sa cross. Siya po yung itinalaga itinalaga ng Diyos. Siya po yung karunungan na itinalaga ng Diyos. The wisdom, siya po yung wisdom of God. Siya po yung mystery, the hidden wisdom of God, which God ordained before the world unto our glory. So, ang ganda mga kaibigan, ano? Continue po tayo dito sa verse 9. Tatapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. But as it is written, "Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man
the things which God hath prepared for them that love Him. Malalim 'to mga kaibigan ha. Ulitin ko po, "Datapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata." 'Yan, hindi nakita ng mata mga kaibigan. Minsan tayo, naniniwala lang tayo dahil na nakikita na natin. Hindi tayo naniniwala kung hindi natin nakita, narinig natin pero hindi natin nakita, hindi pa rin naniniwala. Unless na ma-experience natin, 'di ba? Pero sa ating pananampalataya sa Diyos, kahit hindi natin nakikita, maunawaan natin, makilala natin siya. Dahil nga tayo ay gulang na, 'no? Gulang na, we are already born again. We are a child of God. So, sabi dito, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Tatapat gaya ng sulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsiibig sa Kanya. Verse 10 po tayo. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, yun mga kaibigan, hindi ang tungkol po sa Diyos, hindi natin ito ma hindi masok dapat gaya. Ulitin ko po mga kaibigan na kasi hindi ko po alam kung paano ko i-express. Tatapat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at di narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na sa kanya? Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. So dito mga kaibigan sa verse 9, 10, 11 na continue natin, tungkol po kasi sa Espiritu ito. Ang sinabi dito na ang Espiritu lang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya siya ang nagsisiyasat sa atin. At sinabi dito sa 11 na sapagkat sino sa mga tao nakakilala sa bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. So, gano'n din kung tao, espiritu ng tao lang nakakaunawa. Gano'n din naman sa bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban sa espiritu din ng Diyos. So, ibig sabihin dito kung tayong tao ay mayroong espiritu ng Diyos, so atin siyang makikilala, atin siyang maunawaan, 'di ba? 'Yun yung pagkakaunawa ko dito mga kaibigan, kung wala tayong espiritu ng Diyos, hindi natin siya maunawaan, hindi natin siya makikita, hindi natin siya maririnig. Paano tayo communicate kung ang ating espiritu ay espiritu ng tao, 'no? Hindi espiritu ng Diyos dahil may sinabi dito, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, 'di ba? So wala pa siyang espiritu ng Diyos. Espiritu pa lang natin yung
Paano ba natin unawain ito, espiritu ng tao? Ito pa yung tao na makamundo, 'no? Wala pa siyang espiritu ng Diyos. No, punta tayo sa verse 12 mga kaibigan. "Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan." Oh, 'di ba, may another naman. Itong espiritu ng tao, itong espiritu ng sanglibutan ay the same lang 'yan. Ito na yung ano, yung espiritu ng kaaway ng Diyos. Dahil ito sa 'pag espiritu ng sanglibutan siyempre mga gawain ay pang-sanglibutan din, 'di ba? Mga kahalayan, enjoyment, marami. Pero ito, kundi ang espiritong mula sa Diyos, ngunit ating tinanggap hindi, 'no, espiritu ng sanglibutan. So, hindi natin tinanggap 'yan dahil tayo ay anak ng Diyos, tinanggap na natin ng Diyos. Ito ang sabi, kundi ang espiritong mula sa Diyos ang ating tinanggap, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. O, 'di ba? So, paano natin makikilala ang Diyos kung hindi mula sa Diyos ang espiritu? Kung hindi wala tayong espiritu ng Diyos, alam po 'yun mga kaibigan, kailangan natin ang ating katawan magkaroon ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan yung old spirit na makamundo, kailangan mabago po 'yun, yung mag-renew. So verse 13 mga kaibigan, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi itinuro ng Espiritu, na iniwawangis natin sa mga bagay na ayon sa Espiritu ng mga pananalitang ayon sa Espiritu. Amen. So yun mga kaibigan ano, Espiritu lang po talaga. Kayo mga kaibigan, kung basahin niyo ang talata na 'to, examine po ninyo ang sarili kung ano po yung naunawaan ninyo dito. Kung may naunawaan ba kayo 'pag nagbabasa sa salita ng Diyos, kasi amazing po talaga itong salita ng Diyos, eh. May malalalim siyang mga word, mga hidden na na mahirap pong unawain. Pero 'pag once na meron po tayong yung espiritu ng Diyos, maunawaan natin, papaunawa po sa atin. Ang ganda, kaya kailangan po natin mga kaibigan, be filled with the Holy Spirit, the Spirit of Christ. Verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap sa mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ayun, kung kayo po ayaw niyo pong magbago, mag-renew, magsisisi, confess, paano kayo makatanggap ng Espiritu ng Diyos? Yung gaya ng sabi dito sa verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap, lalo na yung mahilig pa sa mga makamundong bagay, 'no? Mahirap pong ano, mahirap pong makakaunawa tungkol sa Diyos mga kaibigan. 100% true talaga itong 'pag tayo ay walang Spirit of God, we cannot understand His word. 100% po talaga. At examine niyo po ang sarili ninyo kung nakakaunawa po kayo. Bakit ayaw niyong magbasa ng Bible kung nakakaunawa kayo? Kung nakakaunawa kayo, tiyak may kagalakan po, may joy po sa puso. Talagang parang inspired magbasa. Kasi yun, Spirit of God na nasa atin, eh. Ang gusto doon ng Espiritu ng Diyos na nasa atin ay magbasa ng kanyang mga salita, and yun po yung parang 'pag naunawaan mo, para kang lumulutang sa alapaap, ang joy, para kang glory to God, talagang sobrang saya. 'Pag once na ma-examine mo, maranasan mo 'yan mga kaibigan, maranasan mo ang mga bagay na 'yan, talagang magagalak ka po at, talagang continue, amazing, basta ano, mag-glorify mo talaga ang Diyos. Maluluwalhati mo talaga siya na masabi mo talagang He's real sa buhay mo po mismo.
sa buhay po natin mismo mga kaibigan. At sabi dito sa verse 15, "Ngunit sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man." At siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat verse 16, "Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya na tapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo." Itong sa last verse mga kaibigan nito, tatapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ito po yun mga kaibigan, the whole whole chapter ng, Corinthian 'no, chapter 2, 1 Corinthians chapter 2, the whole things, ang masasabi ko po talaga na naunawaan ko na filled with the Holy Spirit and yung renew. Mag-renew po tayo, kailangan po magkaroon tayo ng kagulangan, yung maging matanda din po tayo. Kung kayo po ay Christian minsan makakarinig po kayo, baby pa yan." 'Di ba yun? Bago pa siyang born again ng spirit. So, yung mga naunawaan niya ay konti pa lang. Kagaya nung ako po yung una 2012, 13, 14, lalo na sa akin talagang mga kaibigan, walang nagtuturo na hindi po ako sa simbahan kasi nakakarinig ng kagaya ng faith ko kay Lord sa pagbabasa lang talaga, sa pagbabasa ko lang ng Bible. And then, yun pala yun nga dahil baby pa ako marami akong gumagulo. Kaya nga sabi ko nga yung ko mental, sa mind po talaga dahil 'pag nagbasa ng Bible, totoo po yan 'pag walang guide ng Holy Spirit, iba yung maunawaan kaya nag-iiba yung pag-iisip 'di ba? Kaya kailangan talaga ng prayer. Pero yun na nga, hindi mo naman maunawaan din kung hindi yung Holy Spirit din ang magpapaunawa. Yun din po ang naano ko kasi nung nagbasa ako na-amaze ako bakit ko naunawaan, bakit ganito? And then dahil naunawaan ko, yung nabe-base ko sa mga experience ko dahil yang pa lang ako ay nagiging maka-Diyos na rin ako. So yung mga sinusunod ko nung tinuro sa'kin ng mama ko at nabasa ko sa Bible, doon parang yun pala 'pag baby ka talaga maguguluhan ka talaga dahil, "Ano 'to, bakit gano'n? Bakit iba yung sa mga nangyari sa akin?" Yung ganito nagro-rosary ako, nagno-nobena tapos yun, tapos bakit dito mali, lumuluhod ako sa harapan ng mga rebulto. Yun po yung mga una-una talagang nagpapaano sa mind ko, bakit gano'n? Ta's hindi ko po talagang sinabi ko, yung hindi ko binabaliwala ko po. Tapos pabalik-balik po kasi siya kaya doon ko po naano, parang God is talking or showed to me na ito, lagi niyang pinapabasa sa'kin yung mga verses about sa mga graven images. So doon po nalaman ko marami, hindi lang po sa mga gano'n, yung sa mga turo din ng mga churches. Doon ko po naano na, "Okey, I surrender. Ang mga salita mo Lord ang aking susundin." Nandun yung takot ko sa totoo lang, yung takot ko na baka 'pag sundin ko ang Bible ay yun nga totoong masiraan ng ulo. Sabi ko, "Pero Lord, susundin ko yung Bible, itong mga salita mo. Pero paano 'pag masiraan ako ng ulo tapos nagsasalita ako ng mga salita mo? Sinong maniniwala sa akin? Nasisiraan ako ng ulo?" Pero hindi. Kaya sabi ko, kasinungalingan pala yun. Pinakita sa'kin ng Holy Spirit na 'pag nagbasa ng kaniyang mga salita, malalaman ng katotohanan kaya magbabago ang pag-iisip. At dahil sinunod yung salita niya sa iba, yun ang kagaguhan, yun ang nasiraan ng ulo dahil nga yung dating pananampalataya ay tinakwil at sinunod lang yung Bible. Yun po yung totoo pong naranasan ko po. Walang taong nagturo sa'kin, walang nagpapaunawa, mga pastor, wala po.
Ako lang po ang nagbabasa and I pray na, "Lord, na igabay mo ako sa tamang daan at kung ito po yung gusto mong isasalita ko, ay yun po yung pawang katotohanan, hindi binibenta, libreng ibinigay, libreng ibibigay." Yun po, yun ang sabi ng Bible, kaya hindi po ako namimira, hindi po ako nag-aano na, magkakaroon ng pera. Kung God bless me, I will bless more the people, lalo na yung walang-wala po. Kaya marami pong ano, and I thank God na hindi pa huli ang lahat, na nakilala ko siya, na nasunod ko yung gusto niya. Na lalo na yung sa ayaw niya talaga na lumuhod, magtawag ng ibang mga pangalan. Kaya shini-share ko lang po ito sa lahat po, na ito po ay totoong story of my life, my testimony. Kung nag-testimony si Paulo, gano'n din po ako, testimony din po ako. Na I encounter God, hindi po na dahil pumasok po ako sa isang simbahan o may na-encounter akong missionaries and then naniwala ako, hindi po gano'n yung encounter ko kay Lord. Sh Ano po yun, mismong sa sarili ko po, through internet po ginamit niya sa akin. Wala po din akong mga taong mga nagwawali sa akin, wala po. And Bible din po. Talagang ako ng Holy Spirit na magbasa ng Bible at doon po nalaman ko. Kaya nag-share po ako dito internet kasi I encounter God. Masabi ko, God talk to us in many different ways. And ito po yung boldness na ibinigay ni Lord sa akin to share the word, truth from the Bible. Kaya po, hindi po ako expert, gaya ng sabi ni Paul din, na hindi sa karunungan, kundi sa ano yung sabi niya na, ah, at ang aking at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng espiritu at kapangyarihan. Gano'n din po ang sa akin. Upang, ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Wala po akong maipagmalaki sa sarili ko, mga kaibigan. Ako ay nagpapasalamat lang talaga sa Diyos, kaya nandito po ako dahil sa sobrang gratefulness ko kay Lord sa ginawa niya sa buhay ko. Kaya hanggang ngayon, sabi ko talaga, "Lord, nandito ako, i-she-share ko ang katotohanan tungkol po sa'yo, Panginoon. Bigyan mo lang ako ng pangunawa." Hindi po ako nag-aaral ng Bible sa Bible school po. Maano po ako, talagang mabagal po nga din ang aking pag-self-study, mabagal po dahil sobrang busy po ako at nandito po ako nagse-share po sa inyo. Katunayan po, 2:00 na po dito sa lugar ko, mula pa ako sa trabaho, wala pa po akong tulog. Gusto ko lang po talagang mag-share tungkol po dito para po malaman ninyo na kailangan po natin magkaroon ng espiritu mula po sa Diyos. Kaya ang mapapayo ko po, confess, confess sa kung saan po kayo nagkasala, kung saan po yung talagang kasalanan na ginawa niyo. Siyempre kay God, si God alam na niya ang ating kasalanan. Pero kailangan natin mag-confess kung halimbawa kayo po ay adultery, nagnakaw, or ano man na commit niyo sa isang tao, puntahan niyo po ang isang tao na yun dahil yun po yun, isa sa instrument and very strong na, mapapatawad po talaga. Kasi mga works, kailangan natin ng works din. Hindi works para ma-save, hindi po. Because, yung bang act talaga, yung kung totoo kang nagsisisi, confess ka talaga, 'di ba? Hindi lang yung puro kay Lord, alam na ni Lord yun, eh. Kasi sa akin, mga kaibigan, sa aking experience 'no, always, "Lord, forgive me." Kay Lord lang ako nag-forgive. Pero yung taong ginawan ko ng kasalanan, kasama ko, hindi niya alam na nagkasala ako. Kaya lead by the Holy Spirit, hindi sa sarili ko po. Kasi sabi ko, ano naman, eh, yung maghingi naman ako ng tawad, pero good timing yung sa timing ko po, na sabi ko na maghahanap ako ng timing na
maunawaan ako na yung maghingi ako ng forgive, pero hindi, eh. Ang Holy Spirit talaga. Ang Holy Spirit ang nag-lead sa akin para lumapit ako sa tao na kung saan ako naggawa ng kasalanan po. At ang araw na yun ay ganito, March 8, and today po yun. Kaya pala dito nag-live ako. Kaya God is so amazing. Yung live ko na 'to ngayon, masasabi ko na it's not really on my own will 'no. Basta meron akong parang ano, yung bang parang joy na parang happy ako na mag-live lang ako kahit na video live lang, pero hindi ko akalain na ito mag-appear ako mga kaibigan, kasi hindi ko talaga plano na mag-appear. And then, yun na nga sabi ko, "Ay sayang naman talaga, gusto ko talaga i-share ito, eh, yung naka-live." Kaya ito, nandito ako, and then nung pag-greetings ko po, balik ko po uli, sabi ko, "Good morning, good afternoon, good evening. Today is March 8." Pagsabi ko ng gano'n, na-remember ko kaagad, hala, birthday pala ng papa ko, March 8. And then, ito yung date. Ito yung date kung saan ako naghingi ng ano, ng tawad 'no, sa taong pinagkasalaan ko. At, yan po mga kaibigan, ang lahat na 'to, kailangan kailangan natin, very need na magkaroon po tayo ng, mind of Christ. Kaya sabi dito, "But, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." So, we need to have the mind of Christ, mga kaibigan. If we have the mind of Christ, of course, we know the word of God. Yung mga, susi po. Yan po mga kaibigan. So, ako po ay magpapaalam na at salamat po sa mga nandito. At sana kung sino man ang makaka-view ng video na 'to, ito po talaga ay, ah hindi po ito yung expert na nagpapahayag or nagse-share, basta ito po nagbabasa ako at ibinahagi ko lang kung ano pong naunawaan ko. And I'm very, very eager po talaga na matututo sa salita ng Diyos, at kahit ganito po, simple ila-live ko po para po matututo din po kayo. Dahil siguro yung iba natatakot 'no, magbasa, masisiraan. Hindi po gano'n. Ang sa Panginoon, ang sa Diyos po hindi po nagsisira, hindi po tayo masisira. Yung kaaway po niya ang magsisira sa atin. Kaya continue lang po tayo sa Diyos. So, magpapaalam na po ako, and thank you Lord for today. At, sa mga word mo po Lord, I becomes strong because your word is my inspiration, my guide, my 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 strength, my power. Your word is my power because God is, from the beginning is the word, right? So God is word. So pag the word of God is in us, in our mind and our heart, so we have power, no? Power of God. So thank you. Thank you so much, and God bless po sa inyong lahat. Ako po magpapaalam na.